magandang gabi, Boss Pao. Ako si Ramil. At ito ang totoong kwento ng karanasan ko tuwing dumarating ang undas. Isang gabi ng mga patay na hindi ko kailanman makakalimutan. Taon ng 2019 noon, nakatira kami sa San Nicolas, Batangas, sa isang lumang bahay na minana pa ng lola ko. Sa bawat undas, hindi na bago sa amin ang mga kakaibang tunog, mga bulong, at mga yapak na parang galing sa kung saan. Pero ang nangyari sa akin noong gabing iyon ay kakaiba dahil hindi lang tunog ang narinig ko. Dahil may nakita ako. Alas 10 na ng gabi noon, Boss Pao. Katatapos lang naming magdasal sa altar kung saan nakalagay ang mga litrato ng mga yumaong kamag-anak. Si Lolo Pepe, si Tita Mila, at si Kuya Ben na nasawi sa aksidente sa motor. Sa Batangas ay tradisyon na ang magdasal at mag-alay ng kandila tuwing undas. Pero ako lang ang naiwang gising dahil nagliligpit pa ako ng mga kandila na halos maubos na. Ang iba ay tulog na sa itaas. Tahimik ang paligid, maliban sa mahinang hangin na humahaplos sa mga kurtina. Bigla kong naamoy ang amoy ng kandilang bagong patay. Yung tipong pinaghalong usok at mantika. Tinignan ko ang altar at napansin kong may isa sa mga kandila ang muling nagliyab. Hindi ko naman ito sinindihan. Akala ko ay may hangin lang. Pero nang lapitan ko ay may naiwan palang bakas ng paa sa alikabok ng sahig. Ang kakaiba, Boss Pao, basa iyon. Parang galing sa tubig. Pero wala namang ulan. Lumabas ako sa balkonahe at mula roon ay tanaw ko ang sementeryo ng San Nicolas. Madilim, pero may mga kandilang nakasindi sa malayo. May anino akong nakita. Isang babaeng nakaputi, nakalugay, at nakatayo sa may gate ng sementeryo. Hindi ko maaninag ang muka dahil tila nilulukob ng usok ng kandila. Pero alam kong nakatingin siya sa direksyon ng bahay namin. Pilit kong kinumbinsi ang sarili ko, Boss Pao, na baka multo lang ng mga namayapang lumalapit tuwing undas. Pero nang sumilip ako uli, ay wala na siya. Ilang minuto pa, nakarinig ako ng kaluskos mula sa likod ng bahay. Doon nakalibing ang mga labi ni Lolo Pepe. Dahil noong panahon ng gera, hindi pa ganap ang sementeryo sa bayan. Lumapit ako, dala ang flashlight. Sa liwanag nito ay nakita ko ang mga tuyong dahon na gumagalaw na parang may umaapak. Akala ko ay pusa lang. Pero nang itutok ko ang ilaw sa puntod, ay may kamay na marahang lumalabas mula sa lupa. Hindi ko maipaliwanag kung paano ako nakatakbo papasok sa bahay. Sa salamin sa tapat ng altar, nakita ko ang refleksyon ni Lolo Pepe. Nakatayo sa likuran ko. Nakangiti, pero wala siyang mga mata. Mula noon, tuwing undas, lagi kong nararamdaman ang bigat ng presensya sa bahay. Parang may nagmamasid, may nag-aabang. Sa tuwing mag-aalay ako ng kandila, lagi kong naririnig ang mahinang bulong. Hindi pa tapos, Ramil.
Hanggang ngayon, Boss Pao, taon-taon, ginagawa ko pa rin ang pag-aalay. Pero hindi na ako naglalagay ng kandila sa altar. Dala ng takot, lumipat kami sa bauan. Pero sabi ng kapitbahay na ngayon nakatira sa bahay namin sa San Nicolas, tuwing undas daw, ay may mga ilaw na kusang sumisindi sa loob. Wala naman daw tao. At minsan ay may batang lalaki daw na naglalaro sa labas ng bahay. Suot ang lumang polo ni Kuya Ben. Kaya tuwing undas, kahit saan ako naroroon, pinipikit ko ang mga mata ko kapag 10:00 ng gabi. Dahil alam ko, kahit saan ako pumunta, may paramdam pa rin. Sa tuwing nagsisindi ako ng kandila para sa mga patay, parang may mga matang nakamasid sa likod ko. At alam kong, gaya ng dati, hindi lang sila bumibisita. Minsan, nananatili sila.